Hello po, magandang araw. Ginawa ko po itong video to para po maging review para po dun sa lesson number 1 ng grade 6 sa math. So, reviewin ko lang po kasi di ba nagkaroon po tayo ng matagal na bakasyon. Kasi po, hindi basta-basta pwede mag-proceed dun sa operation ng fractions nang hindi po nare-review yung mga bata tungkol dun sa mga basic. Okay. So, may mga notes po ako dito. May lima po akong i-review. The first one is the parts of the fraction, yung kinds, yung proper, tsaka improper, tsaka mixed number. Tapos po yung changing mixed numbers to improper, tas vice versa. Tas changing dissimilar fractions to similar. Tas idagdag ko na din po yung lowest term. Yan. So, isa-isahin po natin. So, magbibigay lang po ako ng medyo maigsi lang pong mga discussion tungkol dito. Tapos yung susunod po siguro na video tungkol na po dun sa mismong lesson. Okay. So, let us review first the parts of the fraction. Punta po tayo dito sa parts of the fraction. Okay. So, review tayo. So, for example, the fraction is 1/2. Okay. 1/2. So, pag dinrawing natin 1/2, using using a rectangle piece. Okay. So, ito yung may shade, itong part na to. This is the shaded part. Yan. Okay. So, 1/2. So, what are the parts of the of a fraction? So, the parts of a fraction, itong 1, number sa taas, is the what we call, pagpasensyahan nyo na po yung sulat ko, mouse lang po kasi gamit ko. Yan. This is what we call the burahin ko na nga, masagwantihan. Okay, so this is what we call the numerator. Okay, so ano yung numerator? So pag sinabi po yung numerator, ito po yung shaded na part. Tapos yung nasa ilalim po, ito pong nasa ilalim, yan, yung number na nasa ilalim, ang tawag dyan ay denominator. Ano naman yung denominator? So, yung denominator po, yun yung number of parts. So, kung mapapansin niyo, isang shaded part, it represents the numerator, and then yung dalawang parts, kaya naging 2, it is the denominator. Okay, so yun po yung mga parts ng fraction. Next. Yan. Tanggalin ko lang po yung mga abubot dito. Yan. Okay, next. Tapos na tayo sa parts ng fraction. Punta na tayo ngayon sa kinds. Okay, so yung fraction, may different kinds yan. 1/2, 3/2, tsaka 1 and 3/4. Okay. So kung mapapansin nyo po, may tatlo po akong examples ng fraction. Yan, para maisa-isulat ko. 1/2, 3/2, tsaka po 1 and 3/4. Okay. So yung fraction, it can be identified as, ayun, magkasama pa rin 2 and 3. Hindi ko pala na, pinagbuhod ko pa. Kaya pala na malibi lang ko. Okay. So may tatlong klaseng fraction. So the first one is what we call the proper fraction. Proper fraction. Yung pangalawa po ay tinatawag na improper. Tapos ito pong pangatlo ay tinatawag po nating mixed number. Yan. So ano po yung pagkakaiba nitong tatlo? Okay, punta tayo sa proper. When we say proper fraction, ano yung numerator niya? 1.
Ano yung denominator niya? 2. So, kapag proper fraction tayo, laging mas mataas yung nasa baba. Kaysa, mas maliit lagi yung nasa ibabaw. Mas maliit lagi yung nasa ibabaw. For example, 1/2. 2/3. Yon, 2/3. So, kapag sinabing proper fraction, mas maliit yung nasa ibabaw. When we say improper naman, mas malaki yung nasa ibabaw o kaya pareho. Kasi, pwede natin i-add dito yung, halimbawa, 1/1. Ano masasabi niyo sa numerator tsaka sa denominator? Di ba magkapareho lang siya? 1 tsaka 1. So, it can be considered as improper fraction. So, when we say improper fraction, magkapareho yung numerator tsaka denominator or mas malaki yung numerator kaysa sa denominator. Kasi kapag mas maliit yung numerator kaysa sa denominator, ang tawag doon is the proper fraction. Next, mixed number. So, when we say mixed number, meron tayong whole number, tapos meron tayong fraction. So, how do we read this? 1 and 3/4. Meron tayong whole number, tapos meron tayong fraction. Kaya nga siya sinabing mixed number kasi magkahalong whole number tsaka fraction. Okay. So, yun na po yung kinds. Yung proper, improper, proper, improper, tsaka mixed number. Okay. Proper, mas maliit yung nasa taas. Improper, mas malaki yung nasa taas. Mixed number, pinaghalong whole number tsaka fraction. Okay. So, pinagsama ko lang pala to. Okay, next. So, yung mga mixed number po, tsaka yung mga improper fraction, pwede natin siyang palitin. From mixed number, simulan natin, to improper, magiging mixed number. Pwede natin siyang palitan. Okay. From improper, magiging mixed number. So, paano gagawin natin? Take note. So, for example, 4/3. Yan. Medyo matinong sulat ko. 4/3. So, kung mapapansin nyo, improper siya. Kasi, mas malaki yung nasa itaas kaysa sa nasa baba. So, paano natin siya gagawing mixed number? So, ang gagawin natin is, we will divide the numerator by the denominator. So, magiging 4 divided by 3, yun yung una natin gagawin. So, 4 divided by 3, the answer is 4 divided by 3, 1. And then 1 times 3. And then 1 times 3. 1 times 3, the answer is 3. Tapos, subtract 4 minus 3, 1. 1 divided by 3 cannot be. So, magiging 1, remainder 1. Ang sagot natin is 1, remainder 1. So, paano natin gagawing mixed number? Okay, so sa mixed number, kailangan ng whole number tsaka ng fraction. So, ang una natin gagawin is to copy the whole number nung sagot. Ano yung whole number nung sagot? Ano yung whole number nung sagot? Ang whole number nung sagot ay 1. So, ang whole number niya is 1. Okay, next. Ano yung remainder? Ano yung remainder niya yung dinivide? 1. So, yung 1 na yon ang magiging numerator. Tapos, ang magiging denominator ay kokopyahin na lang. So, magiging 1 and 1/3. So, kapag babaguhin natin yung 4/3 into mixed number, ang magiging sagot ay 1 and 1/3. So, paano ulit yung ginawa natin? So, ang ginawa natin, numerator divided by denominator. 4 divided by 3. 4 divided by 3 is 1. 1 times 3 minus 3. 1 times 3 is 3. 4 minus 3 is 1. So, remainder 1 kasi hindi na pwedeng 1 divided by 3.
So, ang sagot is 1, remainder 1. So, yung whole number, yung pinakasagot, ginawa natin whole number na mixed number. Yung remainder, ginawa nating numerator. Tapos, yung denominator, kinopya lang natin. Okay, another example. Yan, burahin natin. Burahin muna natin. Yan. Okay, another example. 8 over 3. Yan. So, 8 thirds. Yung 8 thirds, gagawin nating mixed number. So, paano magiging mixed number yung 8 thirds? Sabi ko nga, numerator divided by the denominator. 8 divided by 8 divided by 3. Okay. So, 8 divided by 3 is 2. 2 times 3 is 6. Pareho na naman. Tapos, 8 minus 6 is 2. 2 divided by 2 cannot be. So, magiging 2. Remainder 2. So, sagot natin is 2 remainder 2. So, gawin natin mixed number. Ang kukunin natin ay yung, parang, gamitin na natin yung whole number ay yung 2. So, 2 dito. Tapos, kunin natin yung remainder. Gawin natin numerator, 2. Tapos, capital denominator, 3. So, the answer is 2 and 2 thirds. Naging mixed number na siya. Okay, last example. Lakayan natin, yung hindi sila magkakapareho ng numerator tsaka ng whole number. Okay, for example, 19 over 2. Yan. 19 over 2 is an improper fraction. Gawin nating mixed number. So, magiging 19 divided by, huwag nyo napansin isulat ko kasi, yan, mahirap talaga. Sa totoo nga, pangit ako magsulat sa, ano pa kaya. Okay. So, 19 divided by 2. Ilang 2 makukuha natin sa 19? The answer is 9. And then, 9 times 2 is 18. And then, 19 minus 18, 1. So, 1 divided by 2 cannot be. So, remainder 1. So, ano magiging sagot na mixed number? So, magiging sagot is 9 and 1 over 2. So, yan yung magiging sagot. The mixed number form of 19 over 2 is 9 and 1 half. Paano kung ganito ang mangyari? Paano kung ganito yung mangyari? For example, 8 over 4. Yan, 8 over 4 na improper gagawin nating mixed number. Paano mangyayari dyan? Paano gagawin natin? So, ang mangyayari lang dyan is ganun pa rin. 8, yan, divided by 4. 8 divided by 4 is 2. 2 times 4 is 8. And then 8 minus 8 is 0. So, ano napansin nyo? Wala siyang remainder. So, ang sagot lang dyan is 2. Whole number. Basta wala siyang remainder, hindi siya magiging mixed number. Magiging whole number lang siya. Kasi remainder 0 eh. So, ang sagot dyan is 2. Okay, pagbaligtarin natin. Paano naman kung mixed number naman gagawin nating improper? Mixed number gagawin nating improper. So, paano mangyayari dyan? Okay. So, for example, 2 and 1/4. Gagawin nating improper. So, ang mangyayari dyan is multiply and then add. Paano? So, ang gagawin dyan,
multiply natin yung denominator tsaka yung whole number, tas add natin yung numerator. So, ang gagawin natin, 4 times 2 is equal to 8, tapos plus 1. 8 plus 1 is 9. Ulitin ko. 4 times 2, the answer is 8, plus 1 is 9. So, ang numerator niya is 9. Tapos, yung denominator niya, kokopyahin mo na lang. So, the denominator is 4. So, the answer is 9 over 4. Okay, another example. Another example. Yan. 5. Yan. 6 and 1/5. So, gawin natin improper. So, paano mangyayari? I-multiply natin. 5 times 6 plus 1. 5 times 6 plus 1. So, ang gagawin, multiply, tapos add. Okay. 5 times 6, 30. Plus 1. What's the answer? 31. And then, copy the denominator, 5. So, the answer is 31 over 5. Yan. Basta ang gagawin lang, denominator times whole number plus numerator, yun yung magiging numerator ng improper, tas copy the denominator. Okay. Next. Boundary. Okay. So, sa fractions, may set of fractions tayo na tinatawag na tanggalin muna natin to. Pabaligtad. Dissimilar tsaka similar. So, syempre, in Filipino, dissimilar, magkaiba, similar, magkapareho. Okay. So, kailan natin masasabi yung fraction similar? Similar, lagyan natin definition. Ang fraction similar fractions have same denominators. Yan, note natin dito. Similar fractions have same denominators. Habang yung dissimilar dissimilar double S. Dissimilar fractions have different denominators. Yan. So, ang basihan natin, pag similar or dissimilar will always be their denominators. Pag magkapareho ng denominator, similar. Pag magkaiba, dissimilar. Yan. Yan ha. Okay, so for example, 1/4 and 3/4. Are they similar or dissimilar? Okay, similar sila. Bakit? Kasi magkapareho sila ng denominator, which is 4. Another, 3/8, tsaka 2/8. Similar sila or dissimilar? Similar. Yan, similar sila. Kasi ang denominator nila parehong 8. Okay, next. Paano naman pag dissimilar? Pag dissimilar naman, magkaiba ng denominator. For example, 1/4 tsaka 2/3. Similar or dissimilar? Okay, dissimilar kasi magkaiba. Ito 4, ito 3. Okay, nakakasunod. Next, 1/2. Ito, nakakalito. 1/2 tsaka 1/3. Similar or dissimilar? Siyempre, dissimilar siya. Kasi magkaiba ng denominator. Kahit sabihin mo magkaparoon ng numerator,
kung magkaiba na may denominator niya, okay, dissimilar pa din siya. Okay, so alam na natin ngayon yung pagkakaiba ng similar tsaka dissimilar. So, sa operations ng fractions na lesson natin, kailangan alam natin kung paano mag-change ng dissimilar to similar. Okay, so habang nagsasagot kayo, pwede kayong gumamit ng binigay ko sa inyong multiplication table, yung may yung may factors and multiples board sa likod. Pwede niyo siyang gamitin para madalian kayo. Okay. Kailangan sa pag-change ng dissimilar to similar, alam natin kung paano kumuha ng LCM. Kasi yung LCM, yun yung magiging LCD. Yan, LCD. Sulat ko, ulitin ko. LCD. Okay. Burahin muna natin to. Okay. So, LCM tsaka LCD. Paano nga yung pagkuha ng LCM? Pwede siya through listing. So, for example, ano yung LCM ng 4 tsaka ng 8? Ito yung tinuro ko sa inyo yung dahan-dahan. So, skip counting ka. LCM means least common multiple. Yan. Yun yung tinatawag na least common multiple, yung LCM. Kasi yung least common multiple, kailangan natin yan sa fraction. Yan yung magiging least common denominator. Yan. Least common denominator. Yan. Okay. Yan. So, maglilista tayo ng least common multiple. Least means pinakamababa, common pinakamababang magkakaparehong multiple. So, ito, sa example nyo, di ba dati, tatlo-tatlo lang yung lista natin. So, skip counting tayo. Magiging, 4, 8, 12. Basta makakita na tayo na magkapareho, iyon na yun. How about for 8? 8, 16, 24. Okay. Doon ba sa unang paglilista natin, nakakita na kayo ng pareho? Okay, so meron na. 8. So, ang LCM ng 4 tsaka ng 8 is 8. Yan yung kanyang LCM. Yan, pangit ko sumulat. Okay. Another one. Listing method lang to, pero may iba pang method ng pagkuha. Next, LCM ng 12 tsaka ng 8. Lakihan natin konti. LCM ng 12 tsaka ng 8. So, listing tayo. 12, skip count. 24, 36. Next, 8. 8, 16, 24. Okay, so may nakita na ba kayo magkapareho? Okay, so meron na kasi pareho ng 24. Yung pinakamababa, meron na yung 24. So, ang LCM ng 12 tsaka ng 8 is 24. Yan. Next. LCM ng babaan natin, 3 tsaka ng 7. List natin, 3, 6, 9, 7, 14, 21. Okay.
Wala pa tayong nakikitang kapareho. Tuloy natin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. O, apat na ginawa ko. Next. Ay, eto na pala. Meron na ako nakita. So, magkapareho ng 21. So, ang LCM ng 3 tsaka ng 7 is 21. Yan. So, yan yung LCM. Yan yung LCM na gagamitin nating LCD. Okay. So, magbibigay ako ng example. 1 half tsaka 1/3. So, obviously, 1 half and 1/3 are dissimilar fractions. Ba't sila naging dissimilar? Kasi magkaiba sila ng denominator. So, we will change that into similar fractions. So, paano natin siya gagawing similar fraction? Kailangan magkaroon sila ng parehong denominator. So, paano natin sila gagawing similar fraction? Okay. So, una, kukunin natin yung LCD. Sulat kayo steps para may guide tayo. Ito yung steps niya. Una, get the LCD. What is LCD? The least common denominator. So, paano mo makukuha yung LCD o yung least common denominator? You will use or you will find the least common multiple. Okay. Least common multiple ng nung mga denominators na 2 tsaka na 3. Okay. So, pag naglisting ka, 2 tsaka 3, 2, 4, 6, tatlo lang. Yun, kala mo hindi pa alam. Sa 3, 3, 6. Okay, may lumabas na kagad. So, ang LCM niya ay 6. So, ang ilalagay mo dito is 6. Yan. So, 6 ang ilalagay mo dyan. And then, pag nakuha mo na yung LCD, ang susunod mong gagawin ay divide the LCD by the denominator. Yung LCD, i-divide ng denominator. Okay, alin yung denominator? Yung lumang denominator. Ito. Okay, doon tayo sa 1 half. Lagay na natin susunod na step. Tapos, multiply the quotient by the numerator. Yan. So, multiply do yung quotient by the numerator. Okay. So, ganito gagawin natin. Get the LCD. Nakuha natin LCD. Divide the LCD by the denominator and then multiply the quotient by the numerator. So, ganito. 6 divided by 2 times 1. Ulitin ko. 6 divided by 2 times 1. Okay, sagutan natin. 6 divided by 2 is 3 times 1. The answer is 3. So, yung 1 half naging 3 over 6. Next, dito naman tayo sa 1/3. 6 divided by 3 times 1. Okay, 6 times 3, 6 divided by 3 is 2 times 1. The answer is 2. So, yung 1/3 naging 2 over 6. So, ito na yung magiging sagot. So, magiging 3 over 6 tsaka 2 over 6. Yung 1 half naging 3 over 6. Yung 1/3 naging 2 over 6. Kapag dinrawing mo siya, magkapareho lang siya. Okay. So, another example. Yan.
Okay. Another example. Laki natin konti. 4/5 tsaka ano ba maganda? 8/15. Yan. So, as you can see, they have different denominators. So, gawin natin silang similar para maging magkapareho. Kaya nga gagawin similar. So, ano unang step natin? Kunin natin yung LCD. LCD ng 4/5 tsaka ng 15. So, ng 8/15. So, anti-listing na lang tayo. Yan. 5 tsaka 15. Okay, ilista natin. Factors ng 5. 5, 10, 15. Yan yung unang tatlong factor. Unang tatlong multiples. Next sa 15. 15, 30, tsaka 45. Okay. So, hinabaan ko lang. Pero may lumabas na kagad siyang multiple, which is 15. So, ang magiging LCD niya is 15. 15. Yan. So, punta na tayo sa second step. Divide the LCD by the denominator. So, magiging 15 divided by 5 times 4. 15 divided by 15 times 8. Okay. So, sagutan natin. 15 divided by 5 is 3 times 4 magiging 12. Tapos, 15 divided by 15, 1 times 8 is magiging 8 pa rin. So, kapag nag-change kayo ng dissimilar to similar, tapos yung LCD nyo, pareho lang dun sa lumang denominator, same lang din yung makukuha nyo. Okay? So, last example, bago tayo mag-proceed sa huli natin topic. Ito, bibilisan ko na lang to ha. 4/9 tsaka 2/4. 4/9 tsaka 2/4. So, dissimilar sila, gagawin nating similar. So, ang mangyayari ay listing tayo. 9 tsaka 4. 4, 8, 12, 5 na natin, 16, 20. Yung 9, 9, 18, 27, 36, 45. Okay, tuloy natin yung 4. 24, 28, 32, 36. Ups! Okay, so kung mapapansin ninyo, nakakuha na tayo ng magkapareho. 36. So, ang LCD nila ay 36. Yan. 36. So, 36 divided by 9 is 4 times 4 magiging 16. So, yung 4/9 naging 36, naging 16/36. Next, 36 divided by 4 is 9 times 2 magiging 18. 36 divided by 4 is 9 times 18. So, yung 2/4 magiging 18/36. So, ito yung magiging sagot. 16/36 saka 18/36. Okay. So, ganyan mag-change ng dissimilar to similar. Okay, last topic. Isang oras din pala to. Last topic. Lowest term. Okay, yung lowest term naman, ano lang to, madali lang. Iisip ka palagi ng number na pwedeng i-divide sa, paano ba yung definition nun? Kapag pwedeng i-divide sa ibang number para sa 1, hindi pa siya lowest term. Pero pag 1 na lang ang pwedeng i-divide sa numerator at sa denominator niya, lowest term na siya. Okay, for example, 1/2. Ano yung pwede mong i-divide sa 1 tsaka sa 2 na pareho silang madi-divide? Mag-isip ka ng number na pwede mong i-divide. Di ba 1 na lang?
1 na lang yung pwede mong i-divide. So, pag 1 na lang yung pwede mong i-divide, 1 half lang din yan. So, it's already in its lowest terms. Lowest term na siya. Kapag 1 na lang. So, for example, kapag ganito, 4 over 8. Yung 4 over 8 kaya lowest term na. Okay. So, paano mo malalaman kung lowest term na? Kapag 1 na lang yung pwede mong i-divide. Pero pag hindi pa siya, pag hindi lang 1 yung pwedeng i-divide, ibig sabihin, hindi pa siya lowest term. So, paano gagawin mo? Mag-iisip ka ng isang number na pwede mong i-divide sa 4 tsaka sa 8. Okay, isip ka. So, dito, pwedeng 4, pwedeng 8. So, pwedeng 4, pwedeng 2 pala. So, gawin muna natin. Paano kung 2 yung naisip ko? Okay, divide ko sa 2. Divide ko sa 2 pareho. Okay, 4 divided by 2. Anong sagot? 2. Okay, next. 8 divided by 2. Anong sagot? 4. So, ano yung naging bagong sagot niya? 2 over 4. Okay, isipin mo, 2 over 4. Ano pa ba yung pwede kong i-divide sa 2 over 4 pwera sa 1? Okay, meron pa ba? Okay, so meron pa. Hindi pa kasi lowest term yung 2/4. Meron ka bang pwedeng i-divide na number sa 2/4? Okay, iyon ay ang 2. So, ang gawin mo, 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Okay, 1 half. Mag-isip ka pa ng number na pwedeng i-divide sa 1 tsaka sa 2. Meron pa ba? Wala na. Okay, so wala na. So, magiging sagot dyan is 1 half. Ang lowest term ng 4/8 ay 1 half. Okay, gets? So, another example, bago natin tapusin. Hindi naman porket mababa yung mataas yung number, hindi na siya lowest term. For example, 12 over 17. Anong number yung pwede mong i-divide sa 12 tsaka sa 17? Okay, so pwede kang tumingin sa factors and multiples board. Anong mga number yung pwedeng i-divide sa 17 tsaka sa 12? Okay, so wala kang maiisip. Ang maiisip mo na lang talaga, 1. 1 lang yung pwede. So, in short, itong 12 over 17, lowest term na siya. Hindi mo na siya babaguhin. Kasi, 1 na lang yung pwede mong i-divide sa 12 tsaka sa 17. So, basta, pag nagdi-divide tayo o nag-change tayo ng lowest term ng mga number, mag-iisip lang tayo lagi ng number na pwedeng i-divide dun sa sa numerator tsaka sa denominator. For example, 15 over 30. Ano yung pwede mong meron ka pa bang pwedeng i-divide na number sa 15 tsaka sa 30 pwera sa 1? Okay, meron pa. Pwede siyang 3, pwede siyang 5. So, i-divide natin siya sa 3. Divided by 3, divided by 3. So, 15 divided by 3 is 5. Ay, 15 divided by 3 is 5. Tapos, 30 divided by 3 is 10. So, yung naging sagot, 5 over 10. So, mag-isip ka ngayon doon sa sagot mo. Meron pa ba akong pwedeng i-divide sa 5 over 10 na number pwera sa 1? So, kapag 1 na lang, yun ay sagot. Pero pag wala ka nang maisip, isabihin 1 na lang yun. Pero pag may naisip ka pa, isabihin hindi pa siya lowest term. Ano yung pwede mong i-divide sa 5 tsaka sa 10 pareho? Okay. So, pwera sa 1, meron pang pwedeng i-divide, which is 5. Kasi di ba 10 is divisible by 5. So, 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. So, the lowest term of 15 over 30 is 1 half. Yan. Yan na yun. Okay. Okay ba? Okay. So, yung next video ko pong i-upload ay tungkol na doon sa mismong lesson for this week. Okay po, thank you.